Po, title o paksa po na ating pag-usapan sa oras nito ay ang pag-ibig sa 10 utos. No? Alam niyo naman po yung 10 utos, isa sa mahalaga ng parte ng Biblia na pinagkaloob ng Panginoon kay Moises. No? Doon sa panahon sa Sinai, no, na binigay niya para malaman ninyo, ako at lahat tayo, yung 10 utos na ito. Kung paano i-apply sa mga buhay ng bawat isa sa atin. No? So, yun po. Kung kayo po ay may mga Biblia, inyo pong buksan sa aklat ng Exodo 20 at dyan po natin matunghayan yung ating pag-aralan ngayon. Bago po tayo magpatuloy, sandalin muna tayong hinuko sa panalangin para po humingi tayo ng gabay ng Holy Spirit. Huwag man namin gusto ka naman tulungan nawang bawat sa amin, na maunawaan namin ang ating pag-aaralan ngayon. Patawarin sa aming nagawang pagkasalat at pagkulang, ito ang aking dalangin sa pangalan natin, Jesus. Amen. Yan po, patuloy na po tayo. Nakalagay po dito sa unang utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. No? Mga kapatid, sa ating mga Adventist, regular tayo ng mga rarawang na Diyuan o Diyos-Diyusan na ating sinasamba. Pero, paano at bakit? No? Minsan sa buhay natin bilang isang mga Seventh-day Adventist, hindi natin napapansin yung isang bagay na sa atin ay nagiging Diyos-Diyusan natin. No? Like for example, ang ating trabaho. No? Hindi natin napapansin na tayo pala ay nag-focus na sa ating trabaho at nawala na tayo sa ugnayan sa ating Panginoon. No? So ito po ay nagiging Diyos-Diyusan sa buhay natin, no, mga kapatid. So, isa pa po dito, yung ating mga kagamitan sa bahay. No? Minsan, pinapahalagaan pa natin sila kisa sa ating Diyos. No? Nung dati, hindi pa po Adventist ang aming ina. So, mayroon kami isang gamit sa bahay na huwag mo talaga gagamitin. So, dumating sa point na nabasag ito si gamit na ito. Matindi ang galit, no? So, talagang mas mahalaga pa ang gamit, no? Kaya mga kapatid, sinabi dito, huwag tayong magawa. Huwag tayong magawa ng ibang Diyos sa atin, no? So nga pala, ako po'y nakatayo sa harapan ninyo na suot ko po ang uniform ng team namin na NBBM. No? So sa ngayon po, isa po to sa inspirasyon ko, ang sabahan nito na isa siya sa nagagabay sa akin upang kumbaga maturuan ako, gabay ako sa tamang pag-aaral ng Biblia at ng iba pa na dapat mautunan, no? Yan. Kaya ito po yung suot ko ngayon. Pangalawa po, nakalagay po dito, huwag kang gagawa ng para sa iyong larawang mga inanyuan, no? Huwag tayo gagawa ng para larawang inanyuan, no? Ito nga mga kapatid ang sinasabi ko, no? Huwag tayong gagawa ng larawang inanyuan. Pero, ito si cellphone natin, mas mahalaga pa sa Biblia natin. No? Ito si galit natin, mas mahalaga pa para sa ating Panginoon, no? Mga kapatid, no? Kaya sinabi dito, huwag tayong gagawa ng larawang inanyuan, no? Hindi nga tayo gumawa, pero yung mga bagay naman na yun ay mas mahalaga pa sa pakipag-ugnayan natin sa ating Panginoon, no? Kasi tayo, alam niyo naman, ang inyong abang lingkod, ang inyong maliit na lingkod ay very short lang magsalita. Pero ayaw ko lang kayo sa panahon ito at sa oras nito, kung maiklit pa rin ang ating ibabahagi sa inyo sapagkat mahaba-haba po mga kapatid. May dalawa pa lang tayo. Dalawa pa tayo. Huwag mong iyukuran sila upang paglingkuran o paglingkuran man sila sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na mapanibubuhay, no? Ganon ang Panginoong Diyos sa akin, no? Ay talagang, kumbaga, kung kayo ay may girlfriend o may kasintahan, may boyfriend, no?
pansinin ninyo, pag makasalubong kayo sa daanan habang naglalakad kayo at napasulyap siya sa isang dilag, no? Ikaw na kasama, aba, ay hindi maganda para sa akin ito na ako kasama mo, mapapalingon ka, no? Ganon ang Panginoon nating Diyos, mga kapatid. Kumbaga, nagsisilo siya para sa akin, sapagkat mahal niya tayo, no? Na hindi tayo mapalayo para sa Kanya. At ito po, ika-apat po, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang iyong ipamili, no? Sa 10 utos, mga kapatid, pag tayo po ay nagbabasa ng 10 utos, sa tunay na 10 utos, ay nandun talaga ang alalahanin mo ng araw ng Sabat upang iyong ipamili. Pero pag sa iba na po, tayo sa mga kaibigan po natin, no? Pag pumunta po tayo sa gilid na simbahan nila, makikita po natin doon, itong nakalagay na ito na alalahanin mong araw Sabato kami pa rin. Ibang-iba na doon ang nakalagay sa kanila, no, mga kapatid, no? Sapagkat, alam niyo ba, mga kapatid, napakahalaga po ito. Sinabi ko, alalahanin mong araw Sabato kung iyong Panginoon. Nakalagay po yan sa Ezekiel 20:20, ang araw ng Sabat ay tanda sa inyo, ang tanda ng Diyos. Paano tayo makilala ng Panginoon pag wala ng Sabat, mga kapatid, no? Sapagkat yung Sabat ay mahalaga para sa atin yan. Ginawa yan para sa atin. Sabi pa sa Marcos 27, Mark 2:27, ginawa ang Sabat para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat, no? Kaya mahalaga yung Sabat para sa atin. Gumawa tayo ng kagaya sa amin, no? Nagsimula ako nagawa, Lunes, Martes, Merkulis, hanggang Webes. Pagdating ng Bernis kagabi, hindi na ako nakasama sa aking mission study. Sapagkat pagod na pagod, ano na kaya kung walang Sabat? Ano na lang nangyari sa katawan ko, no? So kaya, napakabuti ng ating Panginoon, napakabuti ng Diyos natin, no? Na binigyan tayo ng isang araw na para tayo mamahinga. At hindi lang doon, mga kapatid, nagtatapos yung araw na ito. Dito tayo makikita, dito kayo makikita na kayo anak ng Diyos, mga kapatid, no? Yung araw ng Sabat ito, no? Hindi ko man sinasabi yung iba na nagsisimba na ibang araw ay hindi anak ng Diyos. Pero mga kapatid, ayon sa sinabi ng Biblia, mababasa natin yan sa Ezekiel 20:20 na sinabi doon, ang araw ng Sabat ay tanda sa Kanya at sa atin, no? Kung gusto niyo po maging anak ng Diyos o taga-sunod ng Diyos, makilala kayo na kayo ay tagapaglingkod na kasama ng Diyos, ay sumunod tayo, no? At lalo-lalo na sa ating hindi pa mga kapatid na hindi nakasama o hindi pa nakakalaman na talagang ang araw ng Sabat po ay talagang napakahalaga o mahalaga para sa atin, no? Tuloy tayo. Ito po sa 10 utos, yung pinaka-paborito ko na bahagi dito, na sinabi dito, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, no? Sabi dito, igalang natin ang ating ama at ang ating ina, no? Yan sa mga kapatid natin, sa mga bata natin dyan, o na sinasabi sa inyo, yan na igalang natin ang ating ama at ang ating ina upang humaba ang ating buhay dito sa lupa, no? Sabi pa, kailan natin igalang kung kailan patay na sila? Sinabi doon, ang patay, wala na. Kagaya ng iba, may mga ibang anak na pupunta sa sementeryo. Minsan nagawa ko rin sa sarili ko yan. Pero ano yun, may something pa yung pasyon. So, pumunta doon, kailan patay ng nanay at tatay, iiyak. Sasabihin ang mga hinanay, kailan ka? Diba? Yung patay na. So, mahalin natin ang ating mga magulang habang nabubuhay pa, no? Makasabi man lang tayo na I love you mama, I love you tatay, gano'n, o I love you ama, no? Kaya sinabi dito, igalang natin. Hindi lang po ang ating ama at ang ating ina. Pati rin po ang nakatanda sa atin, o mga matanda, ay igalang po natin, no? Kasi kung gusto natin mapa ang ating buhay, ay igalang natin sila. No? Kasi bakit mga kapatid? So, nung panahon na ako po ay hindi pa Adventist, so, siyempre, pupuy pa tayo ng putuloy pa, no? So, wala rin dito. Siyempre, bakit makapagsagot sa mga matanda, ay galing na lang. So, may time na napakutusan sa akin ng matanda, ay ako po ay nakutusan. So,
Pero sa ngayong panahon, ako'y nagpapasalamat dahil sa nagawa sa akin ay tanda po yun na ating maalala. Igalang natin ang ating nakakatanda. No? Yan, ito po, sunod po ay huwag kang papatay. No? Ito po ay para sa lahat po, ang salitang ito. Huwag kang papatay. Alam po kayo ay hindi kayo po mapatay. Tanong po, sarili po ba natin, hindi natin pinapatay? No? So, alam ko po na tayo po ay hindi nga tayo po patay, pero ang sarili natin ay siya rin ang ating sinisira. No? Kagaya na, natutulog tayo o anong oras na. Ako po ay hindi po ako isip dito kasi minsan po dumarating sa akin na umabot po ako ng tig-alauna, alas 2 pag matulog dahil sa ano? Sa email, no? Yan. Pero ngayon ay medyo nililimitahan ko na yun at dumarating na lang ng hanggang alas 10 ako po tulog na. So manakaraan talagang sagaran. Alam ko po na sa inyo ay hindi man po doon sa naging online at sa mga trabaho ninyo ay naapektuhan ang oras ninyo. Pero alam niyo po, sinabi ng 1 Corinto 3:16, siya ang templo, ay tayo ang templo ng Diyos. Yung katawan natin, ang templo ng Diyos, at siya ay nananahan sa atin. No? So, papaano mananahan ang ating Espiritu sa atin kung tayo po ay sinisira natin ang ating katawan, no? Hindi nga tayo nagpupuyat, kumakain naman tayo ng mga hindi dapat kainin, no? Sabi pa ni Pastor Sherwin, nang nagkala dito, soft drinks lang. Pag nagkasakit, yayamanin, no? Kasi nga, yayaman ay inom. Pero ang sakit ay pangyayamanin, no? Kaya, mga kapatid, ay iwasan po natin mga bagay na yan na ating ingatan ang ating katawan sapagkat ito ay templo ng ating Panginoon. Yan. Yan, ito ay sinabi ko, huwag kang mahalon niya. So, ito ay, ano na po ito sa atin, exhibit na ito sa atin. Alam na natin na ito ay, ito ba, sinabi dito, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. So, minsan ay, hindi lang minsan, bilang napag-uusapan, no, tayo ay nakasabi tayo. Kahit hindi natin alam, nasasabi natin, alam ko ito si ano na ito, ganito yan. Pero hindi ba natin alam yun? So, kaya sinasabi dito, huwag tayo magbibintang sa ating kapwa, no? Pag tuwing magbibintang tayo o tuwing magsasalita tayo ng laban sa ating kapwa, isipin natin ang Panginoon. No? Isipin natin ang salita ng Diyos. No? Yan. Sabi niya pa nga, sa binasa ng ating nagbabasa kanina ay mababasa sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin mo ang aking mga utos. No? So, napakaganda. So, ito mga kapatid yung sinarmong ko sa inyo ay itong binisayo sa inyo. Ito po ay nakapunta po kami ng EOP. So, napakalaki po lang din kumanis doon sa EOP. No? Doon sa may malapit na simbahan sa loob ng EOP. Kaya sabi ng kaibigan ko, sabi niya, isa kasama ko sa ating ibigin, sabi niya, bro, napakaganda ang ceremony ko. At nandun sa ilalim ng Ten Commandments, sa pinakalas doon, nakalagay doon, yung John 14:15 na kung ako'y inyong iniibig ko. Alam niyo mga kapatid, tanging tayo na lang na mga napakaraming reliyon sa buong Pilipinas, sa buong mundo, tanging Adventist na lamang ang naniniwala sa Ten Commandments. No? Ang iba ay wala na. May ang iba, may Ten Commandments na, pero ang linalaman doon ay iba-iba na. No? Kaya, mapalad pa rin tayo kasi tayo pa rin ay sumusunod sa 10 utos ng ating Panginoon. No? Kaya sabi, huwag tayo magbibintang. No? Ito po, sa uli-ulihan, malapit na po tayo magtapos. Yan. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa.
Yan, maaliting lalaki, aliting babae, no? So, yan, ibig sabihin po nito ay huwag din po din ay huwag nating kaingitan kung ano ang mayroon ang kapitbahay natin. Huwag natin kaingitan si Ate Angel sapagkat si Ate Angel pagdating ng lison, ako'y talagang ingit na ingit sapagkat napakagaling mag-lison, no? Hindi, totoo po yun. Pag nag-lison na, pag narinig ko sa Ate Angel, ako talaga yung nabubuhos kasi ang tawag ko na sa kanya, mentor professor. Sapagkat talagang nakaiba. So, huwag nating kaingitan yun. Ihingi natin ang tulong sa Panginoon yun na magkaroon din tayo ng gano'n. Hindi man tayo magkaroon, baka sa ibang pamamaraan ay magkaroon tayo. No? Pero talagang nakaingit talaga yung yun. Yun. No? Yung kapitbahay natin, no? Maganda ang bahay, may magandang kotse, masabi ka, ay gusto ko rin nun, pero mali po yun. Sapagkat alam natin tayo po mga Seventh-day Adventist. Ano po? May magandang bahay tayo, ginto pa, no? So sabi pa, talagang lahat ng uri ng ginto ay makikita na sa ating tahanan, no? Kung tayo po ay nakakarating doon sa tahanan iyon. John 14, verse, John 14, o sa John 14:1, sinabi, sa bahay ng aming ama ay maraming tahanan. At ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo, no? At mababasa rin po yan sa Apokalipsis na talagang makikita na kumilig na ang bahay na ipagkakaloob sa ating Panginoon. Kaya huwag po natin kaingitan yung bahay o masasakyan yan. At sa darating na panahon at sa pagdating ng ating Panginoon ay wala rin silbihan, no? At mahalaga po, tayo po ay ang puso natin, italaga po natin sa ating Panginoon. No? Yan po, kung ngayon po ay may mga Biblia, yan, medyo mahaba na po oras natin po, inyo pong buksan sa aklat na Apokalipsis o Revelation 14, talatang 12. Yan po, ito po ang nakalagay. Narito ang pagtatiyaga ng mga banal na nang magsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng may pananampalataya kay Jesus. Ano daw mga kapatid, narito ang pagtatiyaga ng mga banal. Sino sila? Yung nagsisitupad ng utos ng Panginoon, no? Nagsisitupad ng utos ng Diyos, no? Kaya mga kapatid, kung gusto nyo maging patawag kayo mga banal, o matawag tayo na banal, tayo po ay magsitupad sa utos ng Panginoon. Huwag natin gagayahin yung sinasabi ng iba na wala ng utos ng Diyos, no? Sinasabi ng iba na ang sino nung sumusunod sa utosan, sila yung sumpa. Tanong, ito bang nagsisunod sa utosan, hindi nagsisunod sa utosan ito? Hindi pa sila mapupunta sa sumpa? Mapupunta sila sa sumpa, no? Sapagkat sinabi ng Panginoon na, sinabi dito, narito ang pagtatiyaga ng mga banal at nagsisitupad ng utos ng Panginoon, no? Tatawagin lang po tayo banal mga kapatid kung tayo po ay nagtutupad sa utos ng ating Panginoon, no? At mahalaga po na sumunod tayo para hindi po tayo mapahamak sapagkat ang sino mang nagsisitupad dito o nagsisunod dito ay wala kang pamakan mga kapatid. Kagaya sa sinabi ng una, huwag kang papatay, hindi ka pumatay, ikaw ay mapapahamak, iba hindi. Sapagkat hindi ka gumagawa ng bagay na iyan. No? Kagaya sa namin ng Panginoon, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ay mga Israelita, gumawa ng Diyos sa panahon nila doon. Anong ginawa ng panahon? Sinagaw sila ng panahon, napatay sila. No, mga kapatid, kaya mahalaga na hindi tayo sumuway sa utos ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay buhay na nakatingin sa atin. Pag tayo po ay hindi gumagawa ng labag sa Kanya, tayo po ay Kanyang ililigtas at siya po ay laging sumasa atin, no? Mga kapatid, sana po sa mahabang mensahe ng ito ay mayroon po tayong natutunang aral sapagkat ang oras po natin ay tumatakbo no? Sa muli po, ilagay natin sa puso isipan natin na mahalaga po ang
utos ng Panginoon sa buhay natin. Mga mananampalatayang Seventh-day Adventist. Basahin din po natin ang 10 utos kung ano po ano naman. At ano po ang gusto kong iparating sa akin dyan. Sa muli mga kapatid, happy Sabbath and God bless po sa atin. Amen. Diyos po naman, maraming salamat po sa mensahe ng mga pakinggan at sa ito yung maging gabay sa amin. Kami po yung magbuwas sa lubot ng mga kasalanan ito. At gabayan po kami sa aming mga paghiwalay, pagbalayan po po sa amin. Ito aming dalangin sa pangalan ng Jesus Christ. Amen.